Alsada in Salvacion, Barangay Salvacion in Santo Domingo. Sir, are we going to consider the hinaing ng mga residente na if in case na or kailangan ba kay Mayor lang or is that would be kung kailangan ba magkaroon ng public hearing about that? Paano ba magiging sistema? Unahin natin po ano sabihin kay Mayor Aguas, kung ano po yung kanyang mga rason kung bakit na po ilikas mga nandun sa labas ng 6-kilometer danger zone. Of course, compassionate naman po tayo sa paggogobyerno. Alam mo po, fear is subjective. What is fearful for you may not be fearful for the next person. Diba? Ang concern pa ng isa, patungkol po sa mga naririnig, subjective po yan. But that is why we have the science to make everything po objective. Yun po naman talaga yung dapat pagbasehan natin, primarily. Secondarily, kung talagang si Mayor yan ang dahilan, but let's see kung paano tayo po mag-adjust sa kanyang mga rason na ibibigay. For validation na lang din, sir, confirmation, I'd like to ask Dr. Paul Alanis, sir, meron na ba talaga naririnig na nabundok or volcanic tremor sa vulkan para natin masabi at na-confirm yun? Okay. Yung mga dagundong kung naririnig natin malapit sa vulkan, nanggagaling po yun sa mga rockfall, yung mga nahuhulog ng mga bato sa lava flow. I actually spent night dyan sa may Padang, doon sa mataas, sa may golf course. Pwede pa kami pumasok. And very disconcerting paggabi talaga. Of course, nasa loob din ng nandun na kami sa loob ng nasa around 7, nag-block na kami sa 6. Kaya nakakatakot talaga pag may mga nahuhulog na mga bato, parang mga kanyon talaga yung tulog dyan. But it's not coming inside the volcano. Galing po yan dun sa mga sa mga bato na nahuhulog. Sir, lumalawak yung or nag-expand yung layo ng takbo ng PDC. Is there any possible na mas lalo pang humaba at lumawak pa? Right now, yung mga PDC natin, yung mga fire capacity curve, hindi yan due to explosive eruptions. That's coming from yung sa mga rock falls. Pag nahulog yan, nagbabasag-basag, nagkikikap yan ng yung mga abo. And ito yung naging fire capacity curve. Sa ngayon, umaabot lamang siya ng 1 kilometer. Mula sa so that's well within the 6-kilometer PDC. How about yung sir, rockfall event na 3.3 kilometers, lumayo? Sa ngayon, pwede pa siyang lumayo because of yung lava flow continues to advance. Pero again like I mentioned earlier, napakabagal ng pag-usad niya. Yung rate of extrusion is hindi ganun kadami. Hindi ganun kabilis. Hindi siya yung mga previous eruptions na like yung 2009, mabilis talaga. And yung 2000 eruption, lumagpas or umabot ng 6-kilometer boundary yung lava flow. Sa ngayon, one week na since the lava flow appeared and still nasa 1 and 1.5 kilometers. Sir, I'd like to go back to Governor. Governor, kapag nauwi po sa isang magmatic rock explosion ang Mount Mayon, gaano po ba kahanda na ngayon ang Albay? If in case. Thank you, sir. Well, of course, we want to believe na handa tayo, di ba? Hindi naman talagang ating template. But sa ngayon po, we don't want to get ahead of ourselves. Hindi po tayo alarmist. Gusto po natin na tinan po ito as objectively as possible, yung mga data na binigay po sa atin. But how resilient Albayanos are. Meron tayo mga parameters that we acted before na kung saan talagang nag-respond naman tayo accordingly. So, that's a hypothetical question So, I guess I want to believe that we have all the resources para po makapag-respond accordingly. Meron naman po sabihin ngayon na hanggang-hangga tayo. I think that would be irresponsible dahil hindi pa naman po nangyayari, di po ba? Pero tayo po ay naghahanda para dyan. Proactive po tayo as much as possible.
Okay, so wala na po ang magtatanong.